declogging sa mga drainage, solar lights at pagpapaayos sa mga infrastruktura ng barangay at financial assistance para sa mga indigent senior citizen ang naging prioridad ng Barangay Council sa pangunguna ni Poblasyon Chairman at Liga ng mga Barangay President Anthony Mateo Abalos, Bayan ng Labrador, Pangasinan bilang paghahanda ngayong tagulan at sa mga sumusunod na panahon. Ginawa na namin yung Barangay Citizen Hall which is headed ng gagawad namin for infra, yung yung solar lights. Ginawa na rin namin yung mga drainage namin, nag-cleaning, road declogging, road clearing, saka sa kalinisan din ho namin na siguro every week non-stop po yan, every Saturday religiously naming ginagawa yan. And then, kinumusta din natin ang mga programa ng mga barangay kagawad. Kung ano po yung mga programa ninyo pang edukasyon dito sa inyong barangay? Sa ngayon po, sir, this coming June to July, kakaroon ng Brigada City po, yung paglilinis po sa school natin, sa elementary sa National High School. So far, bali, bilang barangay kagawad po, ano po yung ordinansa o proyekto pang edukasyon ang inyong isinusulong? Sa akin po, yung mga estudyante natin, maayos yung mga pagpapak nila, nandyan ng mga tanong na nakatapit sila para tumawid ang edukasyon nila, yung maayos. Naman kung ano yung mga pagbabago dito sa inyong barangay? Dito po maraming natutuwa po, gawa ng siyempre lumiwanag po ang mga nalagyan po namin ng solar lights. At saka yung tungkol naman sa declogging, siyempre malapit ng tagulan, ready na po yung kanal po. So ano po yung mga programa natin ngayon pagdating sa pangkalusugan? Ay sa pangkalusugan, sir, dito na kami nagbabakuna, sir. Lahat ng BHW, BHW din ako pumupunta dyan. Pag may mga buntis, pinapalo namin, tsaka yung mga nagpapabakuna, tsaka may purchase kami dito ng medicine para libre sa poblasyon. So nabanggit niyo po kanina yung mga nagbubuntis. So may monitoring po ba kayo kung kailan manganganak? Opo, yung sir. Basta pagkapanganak nila, sinasabit namin yung by sector, yung kailangan, yung data nila sa midwife namin. Okay. So, kumusta naman po ang supply ng gamot dito sa ating barangay? Okay, sir, marami, sir. Kasi pag naubusan sa center, dito sila pupunta. Ang sanitation naman po. Ay, okay, sir, nanalo kami, sir. Pumasa na kami sa grade 1, yung COD. Poblasyon ang nagpanalo sa COD. So, okay po, thank you. Pwede po ba natin malaman, kagawad? So, bilang Committee on Housing, ano-ano po yung mga cases na ating nahahawakan? Yung mga na-encounter namin dito, karamihan kasi yung pag sinasaktan nila yung mga anak nila, pag sinasaktan nila, syempre tinutulog ko po namin sa DSWD. Pag minsan tumatawag po ng ONDS sa kapulisan para ma-actionan ka agad. Dahil hindi pa naman, wala pa naman kami na encounter dito na nakarating sa taas dahil nagsisisi naman yung mga magulang na hindi na uulitin. So, sinabihan namin sila na dapat hindi na maulit. Pero inaasikaso ko rin sila yung mga kabataan dito na... Laking pasasalamat ni Kap Abalos sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga kabarangay. Sa mga kabarangay namin, thank you very much sa support, sa tiwala ninyo. Ang hinihingi lang namin dito sa barangay is ipagpatuloy nyo lang yung paniniwala nyo at pagtitiwala sa barangay, and then rest assured na maninilbihan po kami ng tapat at buong buo sa inyo. Thank you very much sa Barangay Poblasyon. Ito ang Balitang Expose. Nag-uulat RJ Komen, nagbabalita para sa Radyo Manila News.